Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation address na nalalapit na ang pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Nagbaba naman ng marching orders ang Pangulo sa mga mambabatas na maghain ng mga panukala para mapababa ang buwis ng mga manggagawa at ang singil sa kuryente. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ito ang maigpit na paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation address na kanyang sinimulan sa flood control scandal, 1 taon matapos nitong isiwalat. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Bukod pa niya ito sa seri ng flood control investigation ng government agencies, pagkakakulong ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at mga kontratista. Ipinagmalaki naman ng Pangulo ang ibinigay na cash aid at fuel subsidy sa transport sector para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na oil crisis bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para matulungan ang middle class, hiniling niya sa Kongreso na magpasa ng tax relief measures gaya ng pag-exempt sa pagbabayad ng income tax sa mga magagawang kumikita ng hindi higit sa 350,000 pesos kada taon. We will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Binigyan naman ng standing ovation ng Pangulo ng talakayan ng usapin ng mataas na singil sa kuryente. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Sinabi ng puno ehekutibo na panahon na para amyendahan ng Kongreso ang EPIRA o yung Electric Power Industry Reform Act dahil sa kabiguang mapababa ang singil sa kuryente. Nagpahiwatig din siya ng kahandaang gumamit ng alternatibong pagkukunan ng kuryente gaya ng nuclear energy. Binigyan din ng standing ovation ng Pangulo sa kanyang mga kataga laban sa paninira sa mga Pilipino. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful, and we are dignified. We are Filipinos, and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Kamakailan lang nang ihambin na isang Chinese propaganda video ang Pilipinas sa isang unggoy sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Iginit niyang patuloy na tataguyod ng gobyerno ang Arbitral Award sa Pilipinas. Hindi naman direktang tinukoy ng Pangulo ang China sa mga mapanghamon at agresibong aksyon nito laban sa mga uniform personnel na nagbabantay sa West Philippine Sea. Binanggit din ng Pangulo ang Pax Silica, ang global technology supply chain kung saan isa sa mga signatory ang Pilipinas. Bahagi nito ang planong pagtatayo ng isang AI industrial complex sa bansa. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Tumagal ng halos 1.5 oras ang talumpati ng Pangulo. Kabilang pa sa kanyang mga tinalakay ay ang isyu sa pagkain, edukasyon, trabaho, pag-ahon sa mga nasalanta na iba't ibang kalamidad, sports, gayon din ang planong rocket launch ng Pilipinas sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.